Sa buhay may mga pagkakataon na may mga taong mabilis tayong husgahan. Kapag mahirap ka, kapag simple lang ang buhay mo, o kapag wala kang koneksyon sa mga taong may kaya sa buhay. Minsan may mga taong agad magsasabi ng mga salitang tulad ng, "Wala kang mararating. Hanggang dyan ka na lang. Sayang lang ang pangarap mo." Masakit makarinig ng ganitong mga salita. Lalo na kung galing pa ito sa mga taong kilala mo. O sa mga taong inaasahan mong makakaintindi sa'yo. Pero minsan, ang mga salitang iyon, ang nagiging dahilan para mas lalo tayong magsikap. Dahil ang taong minamaliit ng lahat, siya rin minsan ang nagiging patunay na ang tagumpay ay hindi nakabase sa pinanggalingan, kundi sa determinasyon ng isang tao. Ito ang kwento ni Daniel. Isang batang lumaki sa kahirapan. Isang batang halos walang naniwala sa kakayahan niya. Pero dumating ang araw na ang buhay niya ay tuluyang nagbago. At ang mga taong minsang tumawa sa kanya ay siya na ngayong hinahangaan. Pero bago mangyari ang lahat ng iyon, kailangan muna nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Lumaki si Daniel sa isang maliit na barangay sa probinsya. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kahoy at yero. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang bubong. At kapag malakas ang hangin, parang may mga bahagi ng bahay na gustong matanggal. Minsan, kailangan pa nilang maglagay ng mga timba at palanggana sa loob ng bahay para saluhin ang mga patak ng ulan. Hindi perpekto ang kanilang tirahan. Pero para kay Daniel, iyon ang lugar kung saan siya lumaki. Kung saan siya natutong mangarap. Ang kanyang ama ay isang tricycle driver. Araw-araw itong bumabangon ng napakaaga. Minsan 4:00 pa lang ng umaga ay umaalis na ito ng bahay. Tahimik niyang sinisimulan ang makina ng tricycle upang hindi magising ang buong pamilya. Pagkatapos ay dahan-dahang umaalis sa madilim na kalsada ng kanilang barangay. Ginagawa niya yon araw-araw dahil umaasa siyang makakakuha ng sapat na pasahero upang may maiuwi siyang pera sa gabi. Ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Madaling araw pa lang ay naglalakad na ito papunta sa palengke. Doon niya inaayos ang maliit na pwesto kung saan niya inilalapag ang mga gulay na kanyang ibinebenta. Hindi malaki ang kita. Sa katunayan, may mga araw na halos wala silang kinikita. May mga pagkakataon na kailangan nilang magtipid upang makaraos lamang sa isang araw. Pero kahit mahirap ang buhay, sinisikap pa rin ng kanyang mga magulang na maitaguyod ang kanilang pamilya. Sa murang edad, natutunan na ni Daniel kung gaano kahirap ang buhay. Minsan nakikita niya ang kanyang ama. Napagod na pagod pag-uwi mula sa pamamasada. May mga araw na halos hindi na ito makapagsalita sa sobrang pagod. Tahimik lamang itong kumakain ng hapunan. At pagkatapos ay agad na natutulog. Minsan naman nakikita niya ang kanyang ina na nagbibilang ng maliit na halaga ng pera sa mesa. Pinagkakasya niya yon para sa pagkain, pamasahe, at iba pang pangangailangan ng pamilya. Bilang bata, hindi pa lubos na naintindihan ni Daniel ang lahat ng iyon. Pero nararamdaman niya na hindi madali ang buhay ng kanyang mga magulang. At kahit bata pa siya, may nabuo ng pangako sa kanyang puso. Balang araw, gusto niyang tulungan ang kanyang pamilya. Sa paaralan, tahimik lamang si Daniel. Hindi siya ang pinakamatalino sa klase. Hindi rin siya ang pinakasikat. Habang ang ibang bata ay palaging nagtatawanan at nagkukwentuhan, si Daniel ay madalas na nakaupo lang sa isang sulok ng classroom. Tahimik. Nag-oobserba. Nag-iisip. Hindi siya mahilig makipag-away. Hindi rin siya mahilig magpasikat. Mas gusto niyang makinig at matuto. Pero dahil tahimik siya, may mga kaklase na hindi siya gaanong pinapansin. Para sa kanila, isa lang siyang ordinaryong estudyante. Isang batang walang espesyal na kakayahan. Isang araw, may ipinagawa ang kanilang guro sa klase. Isa-isa niyang tinanong ang mga estudyante, "Ano ang pangarap ninyo paglaki?" Masayang sumagot ang mga bata. May nagsabi na gusto niyang maging doktor. May nagsabi naman na gusto niyang maging pulis.
May nagsabi rin na gusto niyang maging engineer. Habang nagsasalita ang bawat estudyante, nakangiti ang kanilang guro. Masaya itong marinig ang mga pangarap ng kanyang mga estudyante. Pagdating sa pangalan ni Daniel, medyo nag-atubili siyang tumayo. Tahimik ang buong silid. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, huminga siya ng malalim. At pagkatapos ay sinabi niya, "Gusto ko pong maging negosyante balang araw." Sa loob ng ilang segundo walang nagsalita. Pero maya-maya, biglang may tumawa. Sumunod ang isa pa. Hanggang sa halos kalahati ng klase ay nagtatawanan na. "Negosyante," sabi ng isang kaklase niya. Wala nga kayong pera," dagdag pa ng isa. Mas lalong lumakas ang tawanan sa loob ng classroom. Naramdaman ni Daniel ang init sa kanyang mukha. Gusto niyang mapahiya. Gusto niyang mawala sa lugar na yon. Pero pinili niyang manahimik. Tahimik siyang umupo. Habang patuloy na tumatawa ang ilan sa kanyang mga kaklase. Sa araw na yon, may isang bagay na tumatak sa isip ni Daniel. Masakit pala kapag minamaliit ka ng ibang tao. Masakit kapag pinagtatawanan ang iyong pangarap. Pero habang nakaupo siya sa kanyang upuan, may isang tahimik na pangako na nabuo sa kanyang puso. Balang araw, gusto niyang patunayan na mali ang mga taong iyon. Hindi sa pamamagitan ng galit. Hindi sa pamamagitan ng pakikipag-away. Kundi sa pamamagitan ng pagsisikap. Dahil alam niya na ang pangarap ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang naniniwala sa iyo. Minsan, sapat na ang ikaw mismo ang maniwala sa sarili mo. At doon nagsimula ang unang hakbang sa kwento ni Daniel. Isang kwento ng pangarap. Isang kwento ng pagsubok. At isang kwento na magpapatunay na minsan, ang taong sinasabihang wala kang mararating, siya pa ang nagiging inspirasyon ng marami. Tahimik na lumipas ang mga araw. Matapos ang pangyayaring iyon sa classroom. Pero para kay Daniel, hindi basta-basta nawala sa isip niya. Ang araw na pinagtawanan ang kanyang pangarap. Tuwing naaalala niya ang mga salitang sinabi ng kanyang mga kaklase. "Negosyante, wala nga kayong pera." Pakiramdam niya ay parang may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Hindi siya galit. Hindi rin siya nagtanim ng sama ng loob. Pero may isang bagay na mas lumakas sa loob niya. Determinasyon. Simula noon, mas naging tahimik si Daniel sa paaralan. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa labas ng classroom tuwing recess. Madalas ay nananatili lamang siya sa loob. Nakaupo sa kanyang upuan. Tahimik na nag-iisip. Minsan ay tumitingin lamang siya sa bintana. Habang pinapanood ang mga taong naglalakad sa kalsada. Iniisip niya kung paano ba nagsisimula ang isang negosyo. Iniisip niya kung paano yumayaman ang ibang tao. At iniisip niya kung posible bang mangyari yon sa isang batang tulad niya. Isang batang lumaki sa kahirapan. Pagkatapos ng klase, agad na umuwi si Daniel sa kanilang bahay. Hindi siya dumidiretso sa paglalaro tulad ng ibang bata. Sa halip, tinutulungan niya ang kanyang ina sa mga gawain. Minsan siya ang nagbubuhat ng mga gulay mula sa palengke. Minsan naman siya ang nag-aayos ng mga paninda. Nakikita niya kung gaano kahirap kumita ng pera. Minsan, buong araw na nagtitinda ang kanyang ina. Pero pagdating ng gabi, kaunti lang ang perang kanilang naiuwi. Minsan naman, may mga gulay na hindi nabibili. At napipilitan silang kainin na lamang iyon bago pa ito masira. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina, napagod na pagod sa pagtatapos ng araw. Mas lalo niyang naintindihan kung bakit kailangan niyang magsikap. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan. Tahimik ang buong bahay. Simple lamang ang kanilang ulam. Isang maliit na plato ng gulay at kaunting isda. Habang kumakain, napansin ni Daniel ang kanyang ama. Tahimik itong kumakain. Habang halatang pagod ang mukha. May mga araw na kulang ang kita. Sa pamamasada ng tricycle. May mga araw na halos wala siyang naiuwing pera. Biglang napaisip si Daniel. Ganito na lang ba habang buhay ang buhay ng kanyang pamilya? Habang buhay na lang ba silang maghihirap? Habang buhay na lang ba silang magtitipid? Para makaraos sa isang araw. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kanyang banig.
May isang pangako na nabuo sa kanyang isip. Balang araw, babaguhin niya ang buhay ng kanyang pamilya. Lumipas ang mga buwan. Nagpatuloy ang simpleng buhay ng kanilang pamilya. Pero isang araw, may nangyaring hindi nila inaasahan. Habang namamasada ang ama ni Daniel, bigla itong nakaramdam ng matinding pananakit ng dibdib. Napilitan itong tumigil sa gilid ng kalsada. Tinulungan siya ng ilang tao. At agad dinala sa maliit na klinika sa kanilang lugar. Nang malaman ito ng kanyang ina, agad itong nagmadaling pumunta roon. Kasama si Daniel. Habang nakaupo sila sa labas ng klinika, ramdam ni Daniel ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay makita ang kanyang ama na mahina. Sanay siyang makita ito na matatag. At palaging nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas ang doktor. Sinabi nito na kailangan munang magpahinga ng ama ni Daniel. Hindi na muna ito maaaring pumasada ng tricycle. Ang balitang iyon ay parang isang malaking problema na bumagsak sa kanilang pamilya. Kung hindi makakapamasada ang kanyang ama, saan sila kukuha ng pera? Paano sila kakain? Paano sila makakaraos sa bawat araw? Sa unang pagkakataon sa buhay ni Daniel, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang kailangan niyang tumulong. Hindi na sapat ang simpleng pagtulong sa bahay. Kailangan niyang gumawa ng mas malaking hakbang. Ilang araw ang lumipas. Isang gabi, nag-usap ang pamilya ni Daniel. Sa loob ng kanilang maliit na bahay. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Daniel. Pa, medyo nanginginig ang kanyang boses. Pwede po ba akong tumigil muna sa pag-aaral? Nagulat ang kanyang ina. Ano? Bakit naman? Tahimik na yumuko si Daniel. Gusto ko pong magtrabaho muna. Para makatulong sa inyo. Hindi agad nakapagsalita ang kanyang mga magulang. Bilang magulang, ayaw nilang tumigil sa pag-aaral ang kanilang anak. Pero alam din nila ang realidad. Kailangan nila ng tulong. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na tumango ang kanyang ama. Hindi dahil gusto niya yon, kundi dahil wala na silang ibang pagpipilian. Sa edad na 17 taon, nagsimula si Daniel magtrabaho. Hindi sa opisina, hindi sa komportableng lugar, kundi sa mga trabahong mahirap at nakakapagod. Minsan sa construction site, minsan bilang kargador sa palengke. Minsan naman ay nagbebenta ng tubig sa mga dumadaan sa kalsada. Araw-araw ay pagod ang kanyang katawan. Minsan ay masakit ang kanyang likod. Minsan ay halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga kamay dahil sa pagod. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya nakakalimutan ang pangarap niya. Ang pangarap na minsang pinagtawanan ng lahat. Isang araw habang nagbubuhat siya ng mga sako ng gulay sa palengke, may narinig siyang boses. Uy Daniel! Paglingon niya, nakita niya ang ilan sa kanyang dating kaklase. Naka-uniform pa sila ng paaralan. Mukhang galing sila sa klase. Akala ko ba magiging negosyante ka, sabi ng isa. Sabayan pa yon ng tawanan. Ngumiti lamang si Daniel. Hindi siya sumagot. Pero habang pinagmamasdan niyang lumalayo ang mga dating kaklase, may isang bagay siyang naisip. Hindi pa tapos ang kwento ng kanyang buhay. Dahil minsan, ang pinakamagandang sagot sa mga taong nagdududa sa iyo ay hindi salita, kundi tagumpay. At hindi pa alam ni Daniel na ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay ang magiging simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Lumipas ang mga buwan. Matapos tumigil si Daniel sa pag-aaral, araw-araw ay halos pare-pareho ang kanyang ginagawa. Gigising siya ng maaga sa umaga. Maghahanap ng maliit na trabaho sa palengke. Magbubuhat ng mga sako ng gulay. O kaya naman ay tutulong sa pag-aayos ng mga paninda. Pagdating ng hapon, pagod na ang kanyang katawan. Minsan masakit ang kanyang likod. Minsan naman ay parang hindi na niya maramdaman ang kanyang mga kamay dahil sa pagod. Pero kahit ganoon ang nararamdaman niya, hindi niya kinakalimutan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon. Para sa kanyang pamilya. Para makatulong sa gastusin sa bahay. At para balang araw,
Matupad ang pangarap na minsang pinagtawanan ng iba. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, naglalakad si Daniel pauwi sa kanilang bahay. Habang dumadaan siya sa isang maliit na kanto ng kanilang barangay, napansin niya ang isang bagay. Maraming tao ang nakapila sa isang street food stand. May nagtitinda ng fishball. Mahaba ang pila ng mga bumibili. May mga estudyante. May mga tricycle driver. May mga manggagawa na kagagaling lang sa trabaho. Lahat sila ay naghihintay upang makabili ng murang pagkain. Tahimik na tumayo si Daniel sa gilid. Habang pinagmamasdan ng eksena, napansin niya na halos hindi matapos ang pila. Habang nagluluto ng fishball ang nagtitinda, tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng bayad ng mga tao. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakabenta na ito ng maraming pagkain. Doon biglang may pumasok na ideya sa isip ni Daniel. Habang naglalakad siya pauwi, paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang nakita niya. Kung kaya niyang kumita sa pagtitinda ng fishball, paano kung ako rin? Hindi iyon malaking ideya. Hindi iyon negosyo na nangangailangan ng malaking puhunan. Pero para kay Daniel, iyon ay isang posibleng simula. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina, na nag-aayos ng mga natirang gulay mula sa palengke. Tahimik siyang lumapit. "Ma," sabi niya. Tumingin ang kanyang ina sa kanya. "Ano yon, anak?" Medyo nag-alangan si Daniel bago magsalita. "Ma, may naisip po ako." Tumigil sa ginagawa ang kanyang ina. "Ano yon?" Huminga ng malalim si Daniel bago sumagot. "Paano po kung magtinda ako ng fishball sa gabi?" Sandaling natahimik ang kanyang ina. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng kanyang anak. "Fishball?" tanong niya. "Opo, ma," sagot ni Daniel. "Nakita ko po kanina maraming bumibili. Baka po makatulong sa atin kahit kaunti." Tahimik na napaisip ang kanyang ina. Alam niyang hindi malaki ang puhunan sa ganitong uri ng pagtitinda. Pero kahit maliit na halaga ng pera, mahalaga sa kanilang pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. "Kung sigurado ka, anak, susuportahan kita." Kinabukasan, nagsimula silang magplano. Tiningnan nila kung magkano ang kailangan nilang puhunan. Kailangan nila ng isang maliit na kawali, isang lutuan, ilang pirasong fishball, at kaunting mantika. Hindi malaki ang puhunan. Pero para sa kanila, malaking bagay na yon. Ginamit nila ang maliit na ipon ng kanyang ina. Habang binibili nila ang mga kailangan sa palengke, hindi maiwasan ni Daniel na kabahan. Hindi niya alam kung magiging matagumpay ba ang ideya niya. Hindi niya alam kung may bibili ba sa kanya. Pero alam niya ang isang bagay. Kung hindi siya susubok, walang mangyayari. Kinagabihan, itinayo ni Daniel ang maliit na kariton sa gilid ng kalsada. Tahimik siyang naghintay. Sa simula, halos walang lumalapit. May mga taong dumadaan lamang at tumitingin sa kanya. May ilan pang ang nagsabi, "Bagong tindero." Ngumiti lamang si Daniel. Patuloy siyang naghintay. At hindi pa niya alam na ang maliit na kariton na yon ang magiging simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan. Matapos magsimulang magtinda si Daniel ng fishball sa gilid ng kalsada. Sa simula, hindi ganoon karami ang bumibili. May mga gabi na kakaunti lamang ang kanyang benta. Pero hindi siya sumuko. Araw-araw, maaga siyang naghahanda ng kanyang maliit na kariton. Araw-araw din, nakangiti niyang hinaharap ang bawat customer na lumalapit sa kanyang tindahan. Unti-unting dumami ang bumibili. Naging paborito ng mga estudyante ang kanyang fishball. Maging ang mga tricycle driver at mga manggagawa sa kanilang lugar ay madalas na dumadaan sa kanyang pwesto tuwing gabi. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring lumaki ang kanyang kita. Nag-ipon siya ng pera. At sa tulong ng kanyang sipag at tiyaga, nakapagdagdag siya ng iba pang paninda. Tulad ng kwek-kwek at banana Q. Ang maliit na kariton na dati ay halos walang bumibili. Ngayon ay palaging may pila ng mga customer. Isang araw, habang nagtitinda si Daniel, may lumapit sa kanya na pamilyar na mukha. Isa ito sa kanyang dating kaklase.
Ang kaklase na minsang tumawa sa kanyang pangarap. Sandaling natahimik ang lalaki habang nakatingin sa kanyang tindahan. Pagkatapos ay sinabi nito, "Daniel, ang galing mo pala. Ang dami mong customer." Ngumiti lamang si Daniel. Hindi na niya kailangang magsabi ng kahit ano. Dahil minsan, ang pinakamagandang sagot sa mga taong nagduda sa iyo ay hindi salita, kundi ang resulta ng iyong pagsisikap. At simula noon, nagkaroon na siya ng maraming branches sa iba't ibang lugar. At nakapagpatayo na rin ng malaking bahay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na Anonymous Pinoy Stories. Dahil dito sa channel na ito, marami pa tayong kwentong magbibigay inspirasyon, aral, at pag-asa. At tandaan mo ito. Minsan, ang mga taong sinasabihang wala kang mararating, sila pa ang nagiging patunay na walang imposible sa taong hindi sumusuko. Maraming salamat sa pakikinig.